Kaya pala halos mabaliw na si Senador Amy Marcos sa kababatikos at pagkontra sa posibleng maging bagong ombudsman si Justice Secretary Boyeng Remulla. Kasi lumalabas pala na kasama na sa shortlist ang 7 sa listahan na inirekomenda ng Judicial Bar Council sa Office of the President. Ito ay matapos po ang mahabang proseso pagkakaroon ng public interview sa mga nag-apply ng pagiging ombudsman. Ayan o, pakinggan niyo itong balitang ito. Kaya pala yung Ilocanang senador nang gagalaiti. Ano naman pakialam mo dyan, trabaho ng Pangulo yan. Kabilang si Justice Secretary Boyeng Remulla sa 7 pangalan na pinagpipilian ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos para maging susunod na ombudsman. Kanina, inilabas ng Judicial and Bar Council ang shortlist matapos ang halos 2 buwang screening at public interviews. Bukod kay Remulla, kabilang din sa shortlist sina Michael Aguinaldo, dating COA chairman, at ngayon ay Philippine Competition Commission head, Supreme Court Associate Justice Samuel Gaerlan, Deputy Executive Secretary Annalisa Logan, retired Supreme Court Justice Mario Lopez, Sandigan Bayan Justice Michael Frederick Musni, at PhilPost Chairman Stephen Cruz. Natanggap na ng palasyo ang listahan at inaabangan na lamang ang pinal na desisyon ng Pangulo. Ang mapipili ni PBBM ang papalit kay Samuel Martires na nagretiro noong Hulyo. Ayon sa batas, may hanggang October 30 ang Pangulo para magtalaga ng bagong ombudsman. Matipid naman sa pahayag si Remulla sa isang ambush interview. I'll still be reporting for work here for sure. Tomorrow, tingnan natin how it goes. I think the shortlist was submitted already. But that's all I know. Wala pa akong update. It's a work in progress. Mandato na. Ayan o. Yan ho ang mga dahilan kung bakit si Senador Amy gigil na gigil dyan. Ayawan ko naman, kasi ganito po yan. Ang pagtatalaga po ng mga constitutional, ng mga opisyalis ng mga constitutional body ay exclusive sa presidente yan. Halimbawa, ombudsman, chairman ng COMELEC, commissioner ng COMELEC, chairman ng Civil Service Commission, chairman ng COA, at iba pang independent body. Yan ay exclusive na kapangyarihan ng Pangulo. Bakit itong si Amy Marcos, na ang sabi ng iba ay kapatid o kapatid ni Marcos, bakit gigil na gigil dyan sa pagtutol? Alam ba ninyo na ang Senado o Kongreso walang karapatan na tumutol sa mga appointment at pinagkakatiwalaan ng Pangulo sa kahit anong posisyon? Di ba? Yan po yan. Ang kapangyarihan ng Kongreso at Senado, yung mga member ng Commission na appointment, doon dadaan sa inyo yan. Pero yung pagtatalaga, pagpili, yan ay nasa kapangyarihan ng Pangulo. Pero alam naman natin kung bakit gigil na gigil, halos mabaliw na itong si Amy ng katututol tungkol dito, ay dahil sa kanyang interes pampolitika. Ano yun? Kaalyado siya ng mga Duterte. Kaalyado siya ni Sara Duterte. At si Duterte at mga Duterte ay maraming kaso sa DOJ na papunta sa ombudsman. Marami pong kaso. Hindi lang graft and corruption, pati yung pagtatangka sa buhay ng ating Pangulo na ginawa ni Sara Duterte noong November 23, 2024 sa press conference na sinabi niya na meron siyang inutusan para kuhanin ang buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House noon na si Romualdez. Yan ay aabot sa ombudsman. Ang ombudsman, independent body. Sila yung magpapile ng kaso matapos ang kanilang mga evaluation sa mga kaso before Sandigan Bayan. Yun ang ayaw na ayaw ni Amy Marcos at ng mga Duterte supporters o DDS na malagay dyan si Boyeng Remulla dahil naniniwala na ibang klase itong Remulla. Gagawin ito ang lahat at maraming makukulong pag yan ang naging ombudsman. Ako yan din ang aking paniniwala. Pero kung yan ang choice ng ating Pangulo, kahit sino, walang pwedeng tumutol dyan. Dahil dumaan sa proseso, nagkaroon ng public interview, ang Judicial Bar Council na ginawa dyan sa Korte Suprema, tapos gumawa sila ng listahan, shortlist, 7
ang kanilang inirekomenda para pagpilian ng Pangulo. At si Boying Rimulya ay kasama dun sa 7 na pinagpipilian. So nasa Pangulo na po ang kapangyarihan. Kahit sinong ilagay dyan ng Pangulo, walang pwedeng kumontra. Mababaliw at masisira ang ulo talaga ng kukontra dyan dahil exclusive na karapatan ng Pangulo yan sa ilalim ng saligang batas at presidential system of government. Hindi ko alam, maliban sa isyong pampolitika at pangsarili, kung bakit nag-iingay si Amy Marcos. Na ilang beses na kahadong isang araw nga sinabi niya na italaga na daw si Rimulya na ay wala pa naman eh. Masyado sila nagpapanik. Alam niyo, kung parati na lang kampihan, tinamaan ng kulog, kakabwisit na kayo. Kung parati na lang kampihan pang sariling interes ang galaw ng ating nasa gobyerno, anong mangyayari sa bayan natin? Sundin natin ang rule of law, ang kapangyarihan ng executive, kapangyarihan ng Kongreso at Senado, gawin nyo. Ang aabuso dyan, may pananagutan, kasuhan, ipakulong. Itong Kongreso at Senado, lalo na itong Senado, hindi pa nga nakakabawi sa napakasamang imahe ng graft in corruption, pati yung trabaho ng Executive Department, ng Pangulo, pinakikialaman. Kaya nga ang description ko, nababaliw na ng Senador. Kasi wala na siyang ginawa kung hindi tutulan ng tutulan. Banata ng ginagawa ng gobyerno. Kahit na karapatan ng Pangulo ang kanyang ginagawa. Kayo namang mga supporters ni Sara, mga Duterte supporters ni Amy, nagkakasundo kayo kasi puro ang alam nyo shortcut. Hindi kayo sumusunod sa rule of law. Hindi naman sa lahat ng bagay. Pero kadalasan shortcut ang alam nyo. Pati ba naman itong paglalagay sa ombudsman? Gusto nyo kayong masunod? Kaya nga may Pangulo. Kaya nga mayroong Chief Executive. Yan ang binibigyan ng kapangyarihan ng batas. Pwede lang kayong tumutol hanggang dun lang. Pero hindi ibig sabihin tumutol kayo, gusto nyo kayong pagbigyan. May hindi. Kung ano ang gusto ng Pangulo at ng kapangyarihan ng Pangulo, yun ang dapat masunod. At ang isa ho na kapag tataka, bakit 24 ang senador, isa lang ang maingay? 300 mahigit ang congressman, walang kumukontra dyan. Bakit si Amy lang? Amy, masyado mong pinipersonal ang kapatid mo. Masyado mo nang pinipersonal ang iyong mga galaw dahil ikaw ay Duterte. Baka tuluyang babaliw ka. Baka masira ang ulo mo. Aba, dahan-dahan lang iha. Dahan-dahan lang, senador. Ang paglilingkod sa bayan, dapat nasa tamang pamamaraan. Ang mga statement at pahayag, dapat may malalim na pinanguhugutan. Pangalagaan mo ang iyong posisyon bilang senador at ang institusyon. Huwag kang magpakalunod dahil ikaw ay Duterte. Huwag kang magpakalunod sa iyong paniniwala dahil ikaw ay DDS na senador. Wow! Again, only in the Philippines. Kaya kayo.